partnership with Tunog at Liwanag sa Teatro. Sobrang pong excited po kami na ma-share po sa inyo to, yung aming take on Ricky Lee's best-selling novel now brought to life on stage. So, this is actually Fire Nice's second production din po after choosing. And excited kami dahil kami po ni Liza bilang taga-teatro din. Sobrang happy kami kapag may mga ganitong endeavor. Pero since Love Month ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang pag-ibig. Okay na ba yan? Pag-usapan natin. Kasi naniniwala ako na iba't ibang tao, iba't ibang pagtingin sa pagmamahal. Merong mga hopeful, merong mga naniniwala sa forever, di ba? Meron ding mga cynical. So, gusto kong malaman dito, sino po sa inyo ang naniniwala sa sinasabi nila na only 1 out of 5 people will have a happy love story? Ha? Janice, naniniwala ka ba doon? Only 1 out of 5. Grabe naman yung only 1 out of 5. Yes. Ah, hindi. Kaya gusto ko naniniwala ka ba doon? Parang na ngayon. Ang bilis ko namang na-turn to the other side. O sige, sino yung mga naniniwala na 1 out of 5 lang ang makakaranas ng happy ending? Taas kamay. Sige, gusto ko lang malaman. Sige, ito, pinakamalapit sa akin. Bakit ka naniniwala only 1 out of 5? Kasi mahirap yung pag-ibig sa dalawang tao yung involved eh. Kung ay yung iba nga, yung pag-ibig lang, tatlo eh. So, mahirap ang tagal. Kasi ang dami. Pero baka mas may more chances of winning kung tatlo kayo, no? Ito naman gusto ko malaman, sino na po dito nakabasa ng Para kay B? May nakabasa na po? Medyo. Matagal na, sige. Gusto ko lang malaman, sino sa 5 bida yung may ending na medyo pinakagulat, nagulat kayo sa ending ng Para kay B? Sa 5 bida na yun, do you still remember? So, sa mga hindi po nakakaalala, mamaya. Yung nanay na lesbian. Yung nanay na bakit ka nagulat? Kasi nagulat na ako may lesbian character actually. But I like it and I like how the daughter took to the mom and did not find it awful or disgusting that her mother is a lesbian. So I love that part. Although it shocked me, she hindi ka talaga yung lesbian. Diba? Representation matters. Alright. So, bago po natin pag-usapan ng play, let's go back muna to the book itself. Ang Para kay B was published in 2008 and immediately captured the reader's hearts. Maraming mga naiyak, maraming nagalit, at maraming nagtanong na totoo nga ba na isa lang sa 5 ang magkakaroon ng happy ending? Kasi each of the 5 love stories ay napaka-unique, pero lahat sila may isang tanong. Hanggang saan aabot ang pagmamahal mo bago mo ito bitawan? Ay, diba? Hanggang saan ang sukdulan para sa'yo? At kung nabasa niyo na po ang libro, sigurado kung meron kayong paboritong character sa kwento. Kaya simulan na po natin. Bago po natin tawagin ang cast, I'd also want to introduce first our producers and the artistic team. We have LJ Deldo, our playwright. Palakpakan po natin siya. We have LJ Deldo, everybody. Please take a seat. Yong Tapang Jr., our director and producer from LA Broadhouse. Lambert Angeles, our producer from LA Broadhouse as well. Liza Dino, our producer from Fire Nice Entertainment Incorporated. And we have Nico Manalo, our dramaturg and assistant director. Hi. Hello. Kanina lang nagluluto ako. Kagabi na, hindi ko alam na host ako eh. So, and we have Rafisha Bravo, our assistant director and choreographer. So now, let's get to know the cast, everybody. Palakpakan po natin. Bilang AJ, we have Gold Aceron. You are gold. Always believe your soul are gold. AJ Benosa as AJ. So they're alternating the roles of AJ. We have Kath Castillo bilang Sarah. We also have Vincent Pahara bilang Jordan. Kasama rin po natin si Esteban Mara bilang Jake, Jordan at Briggs.
We have Jay Gonzaga bilang Jake at Briggs. Jay. Pareho-pareho po kami ng abs ni Jay, guys. Abs, what's up? Yes. We have Chino Ramirez bilang Lupe. Wala siya dito? Alright. We have Aldo Vencilao as Pio, Ruben, and Charlie. At palakpakan po natin bilang Mrs. Bailon / Brenda / Belen. We have Divine Alcina. Saan po tayo? Alright, palakpakan po natin ngayon si Miss Martha Cumia bilang Irene. Yes. As a school girl po tayo ngayon, Miss Martha. Yes. We have Via Antonio bilang Erica. And alternating the role of Erica is Miss Yesh Burse. Bilang Sandra, palakpakan po natin si Matel Patayon. And alternating the role of Sandra is Miss Sarah Garcia. Opo, marami po sila. Magkandungan na lang po. Total, this is about love naman. We can get some of the seats here. And of course, ito po, hindi naman po sa yung bias, pero ito pong gaganap ng role ng Esther ay pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Yes! Palakpakan po natin si Liza Dino. And of course, alternating the role of Esther is Miss Olive Nieto. At ang ating Bessie, palakpakan po natin, Miss Ava Santos. Go Ava! Yes! And ang gaganap po ng ating Lucas, the one and only, Nico Manalo. At syempre, hindi po kumpleto ang araw na ito kung hindi po natin makakasama ang sumulat, ang may likha ng Para kay B. Ladies and gentlemen, the National Artist for Film and Broadcast Arts, the one and only, Mr. Ricky Lee. Where's your life? Ricky Lee, ladies and gentlemen. Sir Ricky, magandang hapon po sa iyo. There you go. Sir Ricky, may picture. Opo. Dito po kayo, sir. Alright, so guys, meet the artistic team, the producers, the cast, and the author of Para kay B. Palakpakan po natin sir. So alam ko po, excited na po kayong magtanong, but the cast prepared something for all of you. Konti yung pampatikim para naman na makita natin kung ano itong Para kay B. So, para po sa isang stage excerpt, palakpakan po natin sina Martha Cumia, Via Antonio, Matel Patayon, Liza Dino, Ava Santos, and Nico Manalo. Magtitinginan na lang ba tayo dito? .5 minutes na kaming nandito, Ano gusto nyo? Ano bang gusto nyo? Hindi kami masaya. Hindi ka pa nag-workshop? Lahat ng kwento dapat may closure. Ba't ako walang ending? Ako! Bonggang dramatic nga ang ending, pero ginawa mo namang inutil forever si Jake. Maski hindi ko na makatuluyan si Jake, sige basta gusto ko happy ending. Ako, ang gusto ko lang maging masaya sa huli. Eh bakit di na lang kami magkatuloy ni Jordan? Ah, masaya ka? Aagawin mo pa siya sa akin? Eh di ba iniwan mo na? At saka bakit sila nanggaling sila sa totoong lugar? Ako sa Maldiaga? What's that? Oh, eh akala ko
ba ending lang ang gusto niyo mabago? Ay, ba't ba kayo nagreklamo? Kaya alam niyo namang hindi tayo totoo. Oo nga, gawa lang tayo sa mga letra, mga sis. Che! Huwag kang makinig sa kanila, Lucas. Huwag kang makinig. Jordan, Africa, gusto Excuse me, pakibitawan mo yan. Excuse me, give me 10 minutes. Mamimemorize ko lahat to, ha? Bitawan mo, sabi! Babe, don't. Basta ako, ayoko nang ipa-revise yung ending. Ako rin. Kontento na ako. Excuse me, bakit ba ayaw mong ipa-revise yung ending mo? Kaya ano ba pakialam mo? Bibida, nagtatanong. Ganito pala yun. Kapag nawala sa confines ng narrative ang mga tauhan, mas nagiging totoo sila. Mas lumalabas ang tunay nilang mga ugali. Mas complex at hindi na simpleng kagaya lang ng kinakailangan para madaling masakyan ng mambabasa. Lucas, actually ayoko yung pangalan ko eh. Kasi para bang sinabi mong Amerika, Erika. Nauuhaw ako sa inyo. Alam mo ba na ang tubig daw na iniinom ng tao ay may 1.3 mg bacteria sa bawat tonelada? Ha? So, ibig sabihin, kung ang Pilipinas ay may population na 119 million at bawat Pilipino ay kumukonsumo ng mga 1 litrong tubig kada oras sa isang araw, ay kumukonsumo tayo ng 3,712,800 mg bacteria. Hindi na pala ako. Sige nga, Erika. Kung talagang magaling ka, every hour, every night, sa buong mundo, ilang lesbiana ang nagpopompyangan? Alam mo, hindi kita papatulan. Dahil alam mo, ikaw, wala. Isa kang may pakpak. 100% certified. Alam mo, kung isa-sum up ang iyong buong existence sa 3 words, pakpak, Nagpupuksaan na sila! Parang PBB lang ah! Lucas, gusto ko ako ang big winner. Okay, Lucas. hoy, isa ka pa! Ano? Kunwari, Snow White ka? Eh, yung utak mo, mas maliit pa dyan sa utong mo? Abahan mo na lang. If ano, type mo lang ako. Nalalaman naman si Esther kasi spoiled brat ka. Di ba? Nagkampihan pa kayong dalawa. Ikaw, immoral. At ikaw, Irene, irrelevant ka. Nai-inlove ka sa memory. Lucas, may suggestion ako. Oh. Pakipatay na lang po si Erika. Brilliant yun! Ang galing mo! Pakangkang. Burita! Hoy, Bessie, ikaw burita ka din! Okay lang, kasi naman frigid ako parang si Esther. Hoy, adik! Hindi po umiiyak. Sino di ba ba? Pakangkang! Tatlong utang mo! Brother! Ang virus! Manyakis! Hoy, sandali nga! Bakit ba tayo nag-aaway? Tayong babae mga nagbabardagulan dito. Ikaw naman, Lucas. Fake. Oo nga. Hindi ka totoong writer. Teka. Ano bang nasulat mo, ha? Pati yung title, bakit para kay bilang? Eh, ang dami-dami pa namang letter sa alphabet, di ba? Kaya mo lang kami sinulat dahil gusto mong matanggap ka pa rin ni Bessie. Ginawa mo kung hindi marunong magmahal gaya niya. Ginawa mo kaming sawi lahat dahil sawi ka rin. Ako, pinakalimutan mo kay Jordan dahil gusto mong makalimutan si Bessie. Pero di mo magawa. Kaya dinaan mo sa kwento. Tama? 5 stories lahat. 173 pages, 36,646 words. Eh, kasi nga guys, writer siya. Ano ba? At pinagsasabong mo kaming lahat para isa lang ang maging maligaya. Ito kasi si Bessie. Lahat tuloy kami nagsasuffer. Talagang pati initial ng pangalan namin at iba pang mga babaeng characters galing sa initial ng pangalan mo. Pabida! Hindi ako yun. Okay? Tauhan lang din ako. Pero meron akong isang gustong sabihin dito kay Lucas. Noon pa. How dare you imply na nirape ako ng tatay ko? What do you know about my loneliness? Hindi lahat ng babaeng sexually aggressive naging biktima.
Meron lang po akong isang tanong doon sa nangyari ni At dahil sa po tanungin natin ang author ng Para Kay Bibi Walang Papaya, ang national artist, Mr. Rimili. Sir, before po natin i-open ang floor sa everything na questions ng ating mga kasamahan dito sa press, I just have a few questions, sir. May. So, Sir Ricky, gusto ko lang pong malaman, sa tingin niyo po, bakit sobrang nag-resonate itong kwento na to? Is it because, yun nga, kagaya ng pinag-usapan namin kanina, talagang love isn't really fair? Oh. Actually, sa totoo lang, sa lahat ng libro ko, hanggang ngayon, ang bestsellers ko, Trip to Quiapo at Para Kay B. Yet yung Para Kay B, nasulat ko 2008 pa. Talo niya maski yung mga bagong libro ko. I suppose, yung mga nagbabasa gusto nilang nasasaktan. Sa pag-ibig, pag sobrang happy, hindi sila natutuwa eh. Parang lahat sila may mga hugot, bubog sa loob. Kaya mas masakit at mahapdi yung kwento ng pag-ibig. I think mas dala-dala nila sa loob nila. Kaya marami akong readers na nagsasabi sa akin na nabasa niya 4 times, 5 times, 6 times yung Para Kay B. Or kung minsan pag bumabagyo, nasa bahay lang siya, binabasa niya uli. I think kasi cathartic din yung pakiramdam, ano? Parang, I think siguro kaya marami rin sa atin ang mahilig sa malulungkot na kwento, malulungkot na kanta. Kasi pag naririnig natin yung mga ganito na, ay, hindi pala ako nag-iisang nasasaktan. Yeah. Kaya greatest love stories, lalo mga pelikula, Wuthering Heights and so on, karamihan malungkot yung ending. Mas doon nakaka-relate yung tao. Totoo po yun, sir. Maraming mga nasasaktan, hindi na nila pinapakita. But sir, I'd like to ask, ano po yung pinaka-challenging na part nung binubuo nyo, sinusulat itong Para Kay B? Pinaka-nahirapan ako dun sa chapter ng Malyaga. Kasi hindi siya totoo. Meron akong group ng readers sa bahay lagi. Lahat naman ng libro ko may ka-brainstorm, nag-feedback, all the way hanggang matapos. So, tuwing papabasa ko sa kanila yung draft, lahat gustong-gusto nila. Pero pagdating sa chapter ng Malyaga, umiiling yung mga kaibigan ko. So, ano problema? So, inabot ng ilang linggo rin yun na hindi ko ma-solve hanggang, anyway, na-solve. I think. Kasi sa ngayon, pag nag-book launch ako, usually nagpapa-autograph sila at ang daming lumalapit. Karamihan bumubulong eh. Personal ang book launch eh. Like yung ilan sinabi sa akin. Siguro mga 3 or 4 ang nagsabi sa akin ng mga babae na yung pong karanasan ni Sandra, nangyari din sa amin ng kuya ko. And ang Pilipino naman, ang Pilipino nagtitiwala eh. Stranger ako eh. Suppose dahil stranger ako, kaya mas komportable sila eh. So, yun, 3-4 naman nagkukwento ng gano'n. Pero marami ang nagkukwento tungkol kay Erica sa Malyaga. Mas maraming nagsabing paborito nila. Kanya-kanya silang paborito, pero maraming nagsabing paborito nila si Erica. I think ganun siya, no? Talagang nakakahanap at makahanap ang audience natin kung saan sila makaka-relate, kaninong character, kaninong buhay yung pinakamalapit sa kanila. Yeah, maraming anecdotes pala dyan. Nagkaroon kami ng isang okasyon na nag-propose yung isang character namin sa kanyang kasamahan sa cast. On the spot, pagkatapos sa isang performance ng Para Kay B. Ang gusto ko sabihin, parang personal yung tingin nila doon sa libro, yung niyayakap nila. Meron din mga pumunta sa bahay na panregalo niya sa kanyang girlfriend at hindi alam gagawin niyang sorpresa. And then nagtagkatuluyan sila, dumating sila sa bahay at nagpakilala sa akin. May isa naman na gusto niyang i-autograph ko sa Para Kay B. Magtatapat siya ng pag-ibig that night. At so magsulat ako dun sa libro ng dedication para makatulong na supportahan sa school. Ay, nagpipos niya, national artist na. Ay, yun lang. So to answer yung question mo, I think partly dahil pag-ibig and dahil libro, more than film, may feeling yung mga tao na personal na kanila yung kwento. Kaya pag nakakaharap nila ako, hindi sila nahihiya na magsalita. Totoo yan, sir.
Ngayon po, di ba, kagaya nga ng sabi niyo kanina na isulat niyo ito noong 2008, lumabas siya noong 2008. Ngayon, stage play na siya. Yung mga dating karakter na nasa utak nilang, sir, ginagampanan na ng mga napakagaling ng mga artistang nandito. So, ano po yung pakiramdam? Like, ayun, kanina po, I think this is the first time na nakita niyo rin itong kanilang excerpt, no? Ano pong pakiramdam, sir, na, uy, it's finally coming to life? Nabawasan ng malaki yung kaba ko. Kasi siyempre, parang pag sinalang sa publiko yung para kay B, parang sinalang na rin ako eh. And parang may feeling ka na naman, magko-comment sila, mag-evaluate sila, mag-react sila. So, inihiya ako sa ganun. Kaya yung kaba ko all the way hanggang... Pero nung kanina nakausap ko sina LG at sina, medyo confident na sina yung. And then napanood ko sila kanina. Sabi ko, mukhang it's in good hands. At kilala ko yung iba sa cast. Like, napanood ko yung tatlong upuhan. Nakakapanood ako ng Lolong and so on. That's good. I'm happy. Kasi nga, di ba, kumbaga at the end of the day, ang isang artistic endeavor kagaya nito, talagang kailangan ng panahon ng pagmamahal. Because now, it's a shared vision amongst everybody here on stage. So, Sir Ricky will open the floor sa ating mga personality dito for siguro 3 questions. Kung may questions kayo for Sir Ricky, just please state your name po and kung ano pong publication ang kinalalagyan ninyo. So, sino pong unang gusto magtanong para sa ating national artist? Kay Sir Ricky. You have questions? Sige. After you, I'll go with you, John. Sige. You first. Please state your name and the Yeah, I'm John Bueno from Kumakaw.com. Congratulations yung pakita pa lang na short excerpt of it. It actually looks nice. Now, siguro kay Direk Yung muna. Ayan. Una sa lahat, congrats personally. Ayan. How does it feel to be, lauded by Sir Ricky about the interpretation of this particular novel? How does it feel? Okay. Siguro, hearing it now kay Sir Ricky, medyo nabawasan yung anxiety ko. Kasi marami, of course, yung nakita nyo kanina, today nyo lang siya na-experience. But for us, it's been months since we've brainstorming it and talking to LJ. And we are very blessed na sobrang dali kasi kausap ni Sir Ricky. Sobrang niyang daling katrabaho, ka-collaborate. So, hearing something nice like that is medyo comforting. Can you tell us like a short story about how this all came about? Okay. Kami ni LJ, our playwright, since last year, mga June, we've been communicating and trying to brew something na project. Hindi pa naglaland sa amin, sa thoughts namin na gawin ang Para Kay B. We've explored some plays, either adaptation or even plays na sinulat ni LJ. And then I guess one day, nagising siguro si LJ na realize na he wrote something na existing na, which is yung stage adaptation ng Para Kay B. And Para Kay B is generation ko siya eh. Like 2008, I was barely adult. Wow. I think most of us, generation natin siya, damay-damay na to. So, yun kagad yung nagpa-excite sa akin nung in-offer sa akin ni LJ. Like, hindi ko nababasa yung script, o di pa kami nag-uusap and all. Umuo na ako kagad. Sige, yun yung isa sa mga bagay na hindi ka sure kung tama ba yung decision mo, pero you just take risk and sobrang leap of faith siya. Tapos yung pressure pa kasi na sinulat siya ng very lauded person, si Sir Ricky. So, I guess, yun, sugal siya. And every day, magandang bagay siguro na anxious ako. Every day hanggang papalapit siguro yung show and we're exploring this. Sabi nga ni LJ, kung hindi mahirap ang isang bagay, bakit pa natin siya gagawin? Diba? We've seen a lot of and experienced a lot of productions
And this is something na we are all excited to do kasi bago siya sa aming lahat. Some of us or most of us first time mag-play or straight play but been performing since ever since. And and this is my first venture with introducing a major theatrical production. So that's another risk also for me aside from directing it. So yeah. Siguro kay LJ, as the playwright of some sort, yeah? Yes. Okay, when did like the conception of this become like a full-blooded script, and how loyal were you to the novel? Okay, mahaba po yung history ng Para Kay B. Pero nagsimula yung proyekto 2011 para sa acting class sa UPLB. So may director na nag-approach sa akin na subukan kong i-adapt yung novel. Di pa nababasa yung novel. Tapos, so ginawa ko siya. I think ito ang first book adaptation na nagawa ko. Ayun. Tapos, so sinulat ko yung script, highlighting yung love stories lang, hindi yung buong novel. Kasi nga for acting class lang siya, so limited time lang. And then, sobrang fortunate namin na nagpunta si Sir Ricky dun sa show at tuwang-tuwa siya sa naging output. Nagsisimula pa lang din ako doon na magsulat ng dula. So, lagi kong binabalikan na parang si Sir yung isa sa nagbendisyon na go, kaya mo sumulat ng dula. And di pa ako nagmamanila nun. So, 2011-2012 yon. Nag-evolve yung script. 2018, may grupo kami, Tabsing Collective Philippines. Sabi ko kay Sir, gagawin po ulit namin. Challenge niya ako, sabi niya, gawin mo na ng buong novel na. So, 6 chapters. Kasi one show lang naman siya, festival sa BGC. So, in-accept ko yung challenge. Sige, sulat ko siya ng buo. Nanood ulit si Sir, masaya naman si Sir. So, okay. Natapos yun. And then, ito na. Bagong rendition ng novel. May challenge ulit si Sir. na ang gandang challenge. Kasi na-realize ko rin, hindi ko fully naiintindihan yung Para Kay B back then. Nakatutok ako sa love stories, sa sakit, sa hapde ng mga kwento ng pag-ibig without realizing that the novel is more than that. At yun yung ginugol ng production na to na mai-present sa public, even sa mga fans na na-excite ako na ma-rediscover din nila na ito pala talaga yung Para Kay B, na hindi lang siya kwento ng pag-ibig. And ayun, so nasagot ko naman lahat ng tanong. Story. Alright, thank you. Siguro yung last question ko kay Sir Ricky. Sir, not to like specify who, but are you strict in some way in making sure that all your novels are well interpreted even on theater? And if there are some people who bastardized already some of your work, why do you keep on encouraging others to do it still? Well, basically, I'm a very open person. Pag hirap akong mag-no, hanggang ngayon, pag may nakabukas na pinto, papasok ako. Tsaka na lang ako magsisisi. O matutuwa. And that has been, ganun ako mula pa noon, hanggang ngayon. That's why ang dami-dami kong napapasukan. Mas kayo mag-genre. And ikalawa, mula na nagpa-workshop ako, naging open ako sa mga bagong talents, bagong mga filmmakers, bagong artists. Naging lalo pa akong bukas kasi mga bago ito. That's why si LJ was a workshopper, that's 15. So, open agad ako pag workshopper, nagsabing ganito, yes, agad ako. And then sinabi niya si Yong, bago, buti nga bago. Anyway, there's something exciting me. Nang bring up yung Para Kay B, yung sinabi kong kaba, because nung nilabas ko yung nobela, ang dami kong offers para gawin siyang pelikula from different movie outfits.
Hanggang eventually may nakausap ako na payag pumayag na 2 pelikula. Kasi sabi ko hindi kaya sa 2 hours. So back to back. At nag-down siya. Sinubukan kong isulat, nahirapan ako. And I tried again at nahirapan ako. So I know na mahirap siyang isulat. And binitawan ko na. After that, marami pa lang hirap pa rin akong gawin. Sabi ko, huwag na muna. I think that's why nung una rin sina LJ na ginawa, nag-focus dun sa love stories eh. Kasi ang hirap i-blend yung it's about love, but actually and then it's a tribute to writing and to writers. It's about how writers write, how stories evolve just using love stories. And ang hirap i-blend nun. And you have 5 stories in one play. Hindi siya one linear lang. So mahirap talaga siyang isulat. At hindi ko pa nagagawa. May nag-alok ulit at may down na ako eh. Napag-usapan namin. may down na ako. And then may nag-alok ulit na gawin ding series. So trinay ko ulit. Nahihirapan pa rin ako. Although I think it's doable, pero nahihirapan ako. That's why I admire yung courage at bravery ni na LJ na nagawin siya. In the past, marami siya may mga iba pang gumawa eh. May isang grupo ng mga deaf mute na nag-perform din. But usually, hanggang love stories lang sila. Hindi nila talaga makayang yung kabuuan na yung kanina, yun na yung meta, yun na yung about writing. Hindi nila makayang puntahan doon. May 1 or 2 universities na nag-attempt din before. Again, nag-end sila sa love stories. So, it's a real challenge dito. But I think, gaya na sabi ni LJ, kung mahirap, mas maganda pag nagawa eh. Pag easy siya, hindi naman fulfilling eh. So, and I think the group naman is up to the challenge. It's in good hands. Si Nico workshopper, kilala ko siya. Si Cole, kilala ko. I think may mga kilala ko na ako dito. So, Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much for leading. So baka yung series, baka talagang yung binubuksan namin yung pinto na pwedeng Fire and Ice meeting. Binubuksan namin total mo hindi kayo pumasok sa pinto. Pero I think that's what makes you. I mean, it's safe to say na marami sa amin na nasa industriya ang tinitingala ka. Hindi lang dahil magaling ka, sir. Pero dahil hindi mo nakakalimutan yung mga bagong henerasyon and you really guide all of us. Maraming So before I go to you, Janice, and before we open the floor to any more questions, gusto ko pong nakapagsalita ng ating creative team. Siyempre, ngayon naman gusto kong puntahan ng ating mga cast members. Yan. Talagang alam ko, nakita ko, binabasa ko kanina, iba sa inyo, iba-ibang characters na biniplay ninyo. So, I want to start there first. Please introduce yourselves again and the characters that you will play para dito sa Para Kay B. And ano yung mga challenges playing multiple characters? Multiple characters. Iba yung multiple characters sa multiple personality. Oo. Sige. May press pala tayo. Yes po. Hello po, magandang hapon po. Ako po si Divine. Hello po, ako po ay mabuting tao. Ang gagawin ko po ay ang multi-characters na si Mrs. Bainon, Brenda, Belen at Mrs. Ignacio. Ako po ay kinakabahan sa totoo lang because I have done this for quite a long time at nag-focus ako sa TV. But I'm so grateful and happy to be back because I'm in my habitat. I feel like I'm in my natural habitat and I go to work every day inspired, favored, and I'm happy to be with the people. That's why, what is the question? Miss Universe kasi yung sabi, haba? Ito eh. Hindi mo pala tayo dumating sa sagot talaga. Yun na pa. The challenge. Yung challenges sa playing multiple characters. Ang challenges, ang pinaka-challenging part was the audition itself. Okay. Dahil yung eksenong pinanood nyo kanina, pinagawa ni Nico sa akin lahat. So I had to imagine a scene na nandun lahat yung characters at nagsishift ako ng characters. Kasi ang objective ni Nico, makita niya yung range ko. Hiningan mo ka ng range, I give you range. And I thank you. I also want Tama na ba? Okay na po. Tigilan na natin doon. Okay, sige. O sige, lumipat na tayo kay Jay Gonzaga, who's playing Jake and also playing Briggs.
Hi, hello po, magandang hapon po. Hapon na ba? Sa inyo lahat, ako po si Jay Gonzaga and actually, kwento ko lang kung paano ako napunta sa yung para kay B. Kasi meron kaming ginawa meron kaming outing. Ako, si Yong, si Martha, si Nico, tapos girlfriend ni Nico. Nasa kami. Ano yun ba? Ano yun? November 1 and 2, di ba? Yan, kami, araw ng mga patay. So meron kaming so binasa namin yan, yung script, yung unang first draft pa. Tapos parang lahat ng character ba binasa ko? Lalaki. Tapos lahat ng lalaki, tapos papabago-bago na. Ganon din ginawa kay Tibay. Hindi ko alam na nag-audition na pala ako. Tapos, nung meron na silang mga cast, tapos sabi ko kay Martha, yung friend ko, sabi ko, grabe naman sa'yo, pinagawa niya sa akin yung mga, pinabasa niya sa akin, walang isang character, wala man na napunta sa akin. Sabi ko, pero okay lang naman, kasi mali mo may hinahanap siya. Tsaka hindi ako nag-expect nun kasi masama mag-expect eh. So nung time na yun, message na ako, like after nagpa-audition sila. Kasi willing naman ako mag-audition eh, kasi gusto ko, pag meron akong ginagawang role, nag-audition talaga ako para maranasan ko yung step by step para makuha yung character na gusto kong in-auditionan or gano'n. So buti na lang, may-message ako ngayon and nung in-offer niya sa akin yung Jake and Briggs na role, nung binasa namin, doon nabasa ko na siya dati. Natatakot kasi ako kasi kay Sir Ricky di ba, si Sir Ricky yung national artist natin. Tapos mga ibang actors dito, naka-work ko na before, mayroong iba na bago. And excited ako makipag-collaborate sa kanilang lahat, makinig at matuto ulit sa director namin. Lahat ng notes, aaralin at sibagan. And kung mahirap man yung role, siyempre, sabi nga ni LJ, bakit pa naman natin gagawin kung, di ba? So, fight lang tayo. So, maraming salamat po. At sana po manood kayo para kay P. Parang nararamdaman ko napaka-challenging. Kasi hindi lang sa inyo nang galing, sa lahat. Di ba? I also, andito si Esteban, Mara? Yes, I want to hear from you kasi you're also one of the actors playing multiple characters. So, anong preparation mo rito? Hello po, magandang hapon. Ako po si Esteban Mara. As compared dun sa mga lead roles talaga na tawag dito, mga women, ako kasi yung role na Jake, Jordan, Briggs, I'll be playing 3 roles. Medyo straightforward naman sila. Kasi as compared nga sa mga women roles na may interaction with Lucas. So ako masaya ako dun sa tatlong roles kasi very complex din sila kahit very linear sila. May iba't iba silang pinanggagalingan at may iba-iba rin silang arc and reason sa kanilang mga choices sa buhay. And nakakatuwa na, alam mo yun, kahit iba-iba ng choices yung mga tao, may intindihan mo sila as long as iintindihan mo sa yung pinanggagalingan nila. So, ayun, yun lang po. Thank you. Thank you very much, Esteban. Chef, andito rin ba si Aldo? Yes. Aldo, yeah. Aldo, I want to hear from you that you will be playing Pio, Ruben, and Charlie, tama? Yes po ako. Okay, so anong prep mo dito at ano yung pinaka-challenging na part? Yung pinaka nga po si Aldo, pinaka-challenging po siguro kasi sinabi nga po nila kahapon na pag-usapan na kaming lahat ng mga characters ay parte ni Lucas. Tapos hindi kami totoong tao, pero mag-play kami na para kami totoong tao. So parang wow. So yun po yung pinaka, as an actor, yun po yung kaya po ako nag-audition dahil at nagpupunta sa ibang mga roles dahil sa challenge at yun po yung pinaka-challenging sa akin kaya ko gustong gawin to. So sana magawa natin to. Sana magawa ko to. Kasi kung madali lang, bakit pa eh? Kasi kung madali lang, bakit natin gagawin? In the novel. I don't remember guys in the novel. I remember only the women. Even there were men? Yeah. Not like the men, no? I just remember all the women. So they are characters in the novel. Kasi he said they're not real men, not real people. So what are they? Ghosts? Or is that your interpretation? Wow. What's the... Mga karakter po na binuo ni Lucas Yeah. sa utak niya. Yes po. Who
Sir Ricky. Lifeline. Sino ba gusto sumagot ng tanong na ito? Ano po yung question? Bias for the women, oo. Opo, Who is the Lucas character in the novel? Yes. Yun nga po, kagaya na sinabi ni Sir Ricky, welcome po pala sa hosting ko. Sabi kahit press con, challenging ha. I love this. Alright. Yes, opo, tama po yun. Masasagot ko po yan. Okay. Pinagandaan natin yan. Kaya po nila sinasabi, nila Sir, kahit sila LJ, na tumututok po tayo dun sa, kapag binasa natin yung libro, mas mapapansin natin yung mga love stories ng mga babae. Pero sa play na ito, ang makikita po natin kung paano siya binubuo nung writer. Kasi sila po, ay yung mga apat po nating babae, ay mga karakter po sila sa sinusulat ni Lucas. Si Lucas po, sa kanya po nanggagaling, sa imahinasyon niya, sa mga nararamdaman niya, sa mga ayaw niya sa buhay at sa mga gusto niya. Dito po sa dulang to, mas papakita po namin kung paano nagko-connect si Lucas doon sa mga karakter niya. Siguro po, yun po yung hindi masyado napapansin ng iba sa libro. Kasi nga, kasi nakakalunod yung mga kwentong sinulat ni Sir Ricky na sobrang nakaka-addict na paulit-ulit mo siyang basahin. Nakakalimutan mo. Yes, the women are very interesting. Kaya nga po mahirap din itong gagawin ko. Pero ba't ko ba po gagawin kung madali? Baka kasi hindi nyo nabasa yung novela eh. I think yung premise ang magpapaliwanag eh. Yes. Yung nobela ay tungkol kay Lucas, isang writer, totoong tao, na merong teorya. Ang teorya niya, sa 5 umiibig, ay may kota ang pag-ibig. Yes. Ang teorya niya, may kota ang pag-ibig. Sa 5 umiibig, isa lang ang magiging maligaya. And so, nagsulat siya ngayon ng, broken-hearted siya, at unrequited ang love niya kay Bessie, na totoong tao. And so, nagsulat siya ngayon ng nobela, composed of 5 love stories ng 5 mga babae, to prove his theory na isa lang dito sa 5 ito magiging maligaya. But subconsciously, he's hoping na yung kwento niya doon sa 5 magiging maligaya. Kasi sa kwento ng 5 babae, sinali niya yung kwento niya at ni Bessie. He's hoping na ang magsasucceed ay siya at si Bessie. And so tinapos niya yung nobela, nagreklamo ngayon yung mga characters. Lumitaw yung mga characters at kinumplain ang kanilang kapalaran. Yung mga lead characters niya sa 5 kwento, puro babae. Kasi kinulong niya sila lahat kay Bessie. Lahat ng mga initials nila, B-E-S-S-I-E, si Erica, si Sandra, etc. Kinulong niya lahat yung 5. And so, yun yung naging confrontation, and etc. in the story. So, may ang real na character, real na tao, at character din ay si Lucas, dalawa. Si Bessie, mayroon ding totoong tao na Bessie, at mayroong Bessie na sinulat niya. And then si AJ, yung baklang anak ng lesbian na si Esther, ay totoo na barkada ni na Bessie. So mayroong totoo at tauhan na doble. But the others are all fiction. Lalo na si Erica na nakatira sa isang mundo na tinatawag na Maldiaga, na hindi totoong lugar, or ang mga tao hindi marunong umibig, walang Valentine's and so on and so forth. So mas fiction siya. That's why kanina sinasabi ni LJ at namin na kwento siya ng mga love stories, but hindi, tungkol siya sa pagsusulat. Thank you maraming salamat sa pagkaklaro. Kung sila natin dito kasi pa-challenge na nangyayari. Dumagdag kami, lumabuo. Pero po, nabanggit ni Sir Ricky kanina yung character na AJ, na gagampanan ni na Gold as AJ Penosa. So, gusto ko malaman, since syempre, alam natin kahit it's the same role, it's the same character, iba-iba kayo dito ng atake. So, ano yung sa tingin nyo magdi-distinguish sa inyo bilang 2 different AJs playing the same character? Hello po, ako po si AJ Penosa, gaganap na AJ. So, AJ sa AJ. Ganun. Meant for you. Yes. Yeah. So, yun po yung question. Hindi, gusto ko malaman, syempre, bilang dalawa kayo artista rin, who will alternately play the role of AJ. Gusto ko malaman ano yung magdi-distinguish sa inyo, dalawa, as AJs, as 2 different AJs din. Parang kasi po, for me kasi since magkaiba rin po yung gaganap ni Esther,
for sure magkakaroon kami ng ibang dynamics kung paano namin bubuuin yung mga eksena, kung paano yung building na relationship namin sa isa't isa. But for me, pagbuo ko mismo kay AJ, but since sinulat po ito ni Sir Lee 2008 at ginagawa po natin siya ngayon na very sensitive na lahat ng audience in terms of politically correct way kung paano natin i-classify yung gender and sexuality ng tao. So, mas kailangan nakaayon at malinaw po dapat sa akin at sa relasyon ko kay Esther kung paano namin siya lalaruin at iintindihin, uunawaan na hindi siya magiging offensive or hindi siya masyadong another baklang maingay na naman sa mundo ng teatro o nasa play. Isang baklang sumisigaw na naman na, na pumasok lang sa kwento na sinulat din ni Lucas. So, yun yung pag-unawa ko na kailangan mas maging malinaw siya kapag pinortray na at nagkaroon ng malinaw na relationship between Esther and AJ na character. Yeah, thank you for that. Very good. Yeah, go. Ngayon po, ako po si Golda Saron and gaganap din po akong AJ dito. Simple lang. Anak po ako dito ni Esther, isa po akong queer and po. Medyo challenging sa akin tong So guys, meron po tayong rito, may pot money tayo. Bawat challenging na kasabi yung challenging na word, maglalagyan po tayo ng 20. Ano? Oo. Sige, go ahead. Ayun lang naman po. Maraming salamat. Thank you so much, Gold and AJ. So nabanggit na, sir, you wanna say something? Okay. Dahil nabanggit na ang character na Esther, no? I'm assuming ito yung konektado to doon sa tinanong ko kanina kung ano yung word na popya. Tama ba? Para siya sa akin pa. No, tama. So, tawagin po natin yung unang Esther, si Lisa Dino, para explain po ito. Ano po bang ibig sabihin nun? Explain ko talaga. Pakita na lang natin. So, hello everyone. I play Esther. Si Esther ay isang babaeng very frigid. She's very proper. Parang hindi siya pwedeng lumabas dun sa lines na binuo niya, sa strukturang binuo niya para sa sarili niya. And that includes understanding kung paano siya magmamahal. So nabiyuda siya, pero all along, she's in love with her kasambahay na si Sarah. So kung paano tinulungan ng kanyang anak na si AJ na makilala ni Esther ang kanyang sarili at mas mailabas niya ang kanyang pagkatao at bigyan ng agency yung sarili niya na pwede siyang magmahal at pwede niyang ipakita yun sa taong mahal niya sa paraang alam niya. Yun yung magiging takbo ng kanyang kwento in Para Kay B. So, may follow-up question lang po from the floor. May mga eksena po ba dito si Esther na ikasaselos ng asawa niya? Binulong lang po, binulong lang. So kagabi, nung nag-reading tayo, tapos binabasa ko na yung line na magme-make love, napapatingin ako din sa kaliwa anong reaction. Napaka-importante po na magkaroon ng representation. Ang mga iba't ibang klase ng pagmamahal, no? And yes, meron. Yes, meron. Okay, so let's hear it from the other Esther. Palakpakan po natin sa Olive Gento. Hi, ako po si Olive. Hindi naman po, kumbaga, itong role na to, no, is it a stretch for you na... Malalaman niyo po. It's a stretch for me, hindi lang yung character, pero isa sa mga AJ kasi dati kong estudyante sa UP. So siya ay magiging anak ko. At syempre, close friend ko si Sarah. Saan si Sarah? Ayun, si Kath. Wala so, ka kasi selos. wala kang... So, sa audition
ang tanong talaga namin, sino yung i-kiss namin? Tapos, kailangan mabango kami. Yun yung stretch lang for us. Pero we're very comfortable na pag-usapan naman mabuti ito. I think wala naman masyadong obstacle. Gustong-gusto namin yung nasa-stretch kami sa talagang yung gender fluidity, no? So, yun. I think ang maganda siguro sa storya ni Esther ay hindi lang yung gender, pero pinapakita yung sapat na pag-ibig. Siguro yun din yung magandang ma-explore kasi nga may isa pang layer pala. So akala namin hanggang sapat na pag-ibig lang. So paano rin siya binuo sa mind ni Lucas? Paano niya rin ito parang nire-resolve sa sarili niya at kung paano niya rin ito ibibigay sa mga readers niya. Ayun po, sabi nga, kung mahirap, kailangan talagang gawin. Charing. Salamat. Thank you very much, Ms. Olive. So, since pag-usapan na natin ang tungkol kay Esther, dumako tayo sa kanyang object of affection. Yan na. Kay Sarah. Hello, Sarah. Yes, Miss Kath Castillo bilang Sarah. I'm Kat Castillo. I'll be playing as Sarah, yung kasambahay na love interest nga nila Esther. Naman, kasi selos-selos naman talaga ako. No? So, okay lang yan. Don't worry, don't worry. So, ano yung tanong ulit? I just want to ask, like yesterday, di ba, nag-reading na kayo finally with the whole cast. Ano yung pakiramdam? Finally, binibigkas nyo na yung mga gagawin ninyo, sinasabi sa ninyo. Correct. I was really nervous kasi last year, nung nakwento nga sa akin na gagawin nila, binabasa ko na yung book, tapos sabi ko, oh my God, ang daming sex, ang daming sexual, ang daming intimate scenes. Of course, it's love. Of course, hindi mo naman matatanggal yun, di ba? So, it's not something to be ashamed of. Pero syempre, as an actor, magsa-stretching ka. So, anong klaseng stretching po ang magagawin dito? Okay. And then, so ang maganda doon kasi maganda naman kasi we collaborate. So I asked Olive and then sila Yong and LJ. We talked about it na hindi naman kailangan porque intimate scene, it should be as is. And that's the beauty of theater. That's what I personally as an actor am excited about. How do we show this intimacy and kilig without even, sabi nga ni Miss Olive, without even touching? Is that possible? And that's what I am excited for this project. Na how do we show these different kinds of love? Bawal na pag-ibig, ano ba yung mga pag-ibig na pinag-aralan. Kaya totoo, challenge. Okay. Okay, Bente. Kasi ang dami-daming laman ng book. And it's just so exciting for us to show that and to actually live it. So, going back to yung gender, this kind of love, when I was studying it, sabi ko, paano ba ito papakita to, lesbian, etc. No way. It's actually just love. It's actually you. I was recalling, paano ba ako kinilig dun sa first boyfriend ko, It's the same. And that's just a wonderful thing kasi yung characters namin, nila Lisa and Olive, was so bounded by expectations. Even as a kasambahay, bounded ako as my destiny, as only as a kasambahay. And how does our character challenge or something? Ayoko mag-spoiler. Kasi syempre masaya din, di ba? Pag hindi mo alam mangyayari. So, we all hope to see you there and we hope you can share our excitement for this project. Thank you very much, Kat. I appreciate your answer. Napuntahan naman natin ang mag-play ng Irene character. Let's get it for Martha. Hello po. Ako po si Martha Comia. I will play the role of Irene. Si Irene po ay magsisimula po yung story ni Irene bilang isang 10-year-old girl sa isang barrio na nagngangalang San Ildefonso, na doon din niya makikilala ang kanyang love interest na si Jordan. Si Jordan. So yun, si Irene po, isa po siyang bata na henyo. So meron siyang photographic memory and kaya rin niyang mag-arithmetic sa isip lang niya. Multiplication, division, everything. But she's a loner because she's a little bit weird. And pareho sa ni Jordan na nawalan ng nanay. Kaya siya
nagkaroon ng connection kay Jordan. And when Jordan left the town, nagkaroon ng blinded na loyalty and even optimism about love. Si Irina, hinihintay niya na bumalik si Jordan sa kanya dahil nag-promise si Jordan sa kanya na papakasalan siya. So yun lang yung summary ng story niya. Yun. So dahil nabanggit ko si Jordan, let's hear from Vincent. Hello po, ako po si Vincent Pahara, gaganap na Jordan dito. Na-share na ni Martha yung history ng dalawang characters, pero yung kay Jordan, yun nga, nanggaling siya sa isang taon na inostracize siya, no, after mapatay yung parents niya. So, sobrang bigat ng dinadala niya. And after nun, sa book, hindi na siya ulit nabanggit. Parang lumabas na siya sa dulo. Parang tapos 180 degrees yung turning point ng character. Kasi naging corporate person siya. Self-made, ganun. So, yun yung challenge. Yeah. Ayun. Oh, challenge. 20 pesos. Okay. So, thank you so much, Vincent. Ngayon naman puntahan natin ang dalawang artistang gaganap bilang Erica. We have Via Antonio and Yesh Orson. Sabi mo? Ayun na. So, parang napansin ko yung Erica, sila yung talagang medyo matining ang mga boses dito. Challenge ba yun sa inyo? Isa pong malaking challenge. Serious role to, di ba? Yes, serious. I think, hello po. Parang na-confirm naman po ni Sir Ricky na yung Erica ay isang character na parang iniilangan ng mga readers niya. Pero yeah, kidding aside, yung kwento sa akin to ni yung parang dream project na meron siya last year. Nung sinabi pa lang niya gagawin na para kay B, kinilig na ako ng konti. Paano yung kilig? Kayo mo na siya. Kasi itong libro po ito ay talagang naging special po sa... Wow! Hindi, in-introduce po ito sa akin ng kasintahan ko noong 2000. Huwag na natin. Tapos kilig na kilig ako kasi para kay B yung title. Ang tawagan namin noon ay BB. Tapos, hindi ko nabasa. Hindi ko nabasa dahil naghiwalay kami. So, syempre, nung sinabi na interesado daw ba ako or parang syempre may chance ulit na makapag-teatro ulit ng year 2025, syempre may konting, ay, this is interesting. Yeah. Tapos nun, sino kaya ako dun sa lima? Tapos yung Erica yung parang, ang hirap nito. Pero ang challenge for 80 pesos, challenge po sa akin ay hindi po siya natural na ginagampanan ko po. Isa po siyong sa nangangarap na tapusin na yung kapag inisip ko kasi lahat ng mga ginagawa ko, parang lagi siyang di ba nakaano sa comedy, alam na natin kung paano minsan kahit man pilit ko mang iibahin, syempre directorially gusto ko yung ganitong pagkaka-portray mo, energy, ball of energy, but Erica is a different species. Ayan. Parang in layman's to simply put, para po siyang alien. Because we'll never, or I cannot imagine that she's coming from a place wherein there's no romance, there's no I love yous, there's no kissing. So, paano yun? Diba? Yan yung laro. Iisipin natin laro, ang sarap niyang i-portray. Pero, hindi siya kakatwa, hindi siya imahinasyon, hindi siya fiction. Parang nag-exist siya sa buhay ni Lucas, sa utak ni Lucas na may nais sabihin. So, the curiosity of love, of wanting to feel that kind of love na narinig niya lang isang alamat from a video, paano sasama yung mga manonood sa journey ni Erica. So yun yung exciting din for us sa rehearsals kasi hindi ko alam kung alien ba siya in a sense physical or paano yun? Paano lang yung lahat tayo, di ba, ang makinarya natin pag-ibig eh. Mahal natin yung kaibigan natin, pero siya,
hindi niya alam ang pag-ibig, hindi niya alam yun. So, yun po yung i-discover po ng hindi lang po ako, but everybody in the play. Importante alam mong mag-jean jacket na may sequins. Yes. Yeah. Sa Baladiaga po kasi makinang. Let's hear from the other Erica. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala, ako nga pala si Yash Borse. So, yun po, ano ba? Hindi. Sorry. Ang challenge po, sige, 20 po. Ang challenge po sa akin is, una, syempre po nung nag-audition po ako, kasi para po sa kaalaman natin lahat. Dati po, nag-theater naman na po ako before, pero nag-focus po ulit ngayon sa showbiz. Showbiz! Nag-showbiz. Tapos tsaka lang po ako ulit bumalik ng theater. So medyo kinakabahan po ako na, oh my God, ito na to ulit. Nagbabalik na ulit sa teatro. So yun po yung first na challenge. Ko, oh my gosh, kaya ko to. Nung nalaman ko po na yung role ay Erica, tapos nakita ko nga po kung ano siya. Nakakaiba siya, hindi siya marunong magmahal, alam mo yun, para siyang, hindi siya nonchalant for me. This is my understanding of, wow, English! Yun ba yung understanding ko ng character ni Erica. So hindi naman siya nonchalant, pero medyo ano lang siya, marami siyang curious siyang tao. So yeah, so isa sa naging curious siya is yung paano nga magmahal. So yun po yung pangalawang challenge sa akin, is yung lover girl po kasi ako. Kita niyo naman po sa higaw ko, di ba? Lover girl po ako. So, challenge po sa akin yun. Paano ko mabibigyang buhay sa Erica na hindi ka marunong magmahal. You don't know how to love. Hindi mo alam kung ano yung pag-ibig. Pero me, as a person, I love to love. Wow! Love. Parang gano'n. Di ba po? Mukha na kami alien. Pero hindi naman gano'n. So yun po yung sumunod na challenge sa akin. Ang next na challenge naman po is nung nalaman ko na alternate ko si Ate Bia. So parang, oh my gosh, kaya namin to. Paano to? Kailangan, hindi naman po sa, kaya ko to. Nasa character na siya. Hindi. Kasi syempre po, magkaibang tao kami ni Ate Bia. So magkaiba rin kami ng may offer. So yun din po yung parang, for me, as a simple girl, you know, living in the city, ang iniisip ko is paano kaya kami ni Ate Bia mag-work together na mag-alternate. So yun na naman po sa akin, yun na naman po yung mga challenges sa akin. Pero yes, I'm happy to be here. Wow! I'm so excited! Are you guys excited? Yes, we are! Sabi namin, parang may apat na katauhan sa loob. Nagpupumiglas. Ito po si Lucas. Parang nasa kanya na lahat ng characters. Kaya ito kami ang dami. I love it. Thank you. Let's give it up for our Ericas, Yesh, and Via. And now, let's talk to our two Sandras naman. We have Matel Batayon and Sarah Garcia. I want to hear about your characters here. Kasi parang ito yata yung medyo may Nagpapunto-hining nga, wala akong manding. Magandang hapon po. Ako po si Matel Batayon, gaganap na Sandra. Ayan, kasama ko po si Sarah, nagaganap bilang Sandra. Si Sandra po ay isang babaeng fair. Alam niya, malinaw sa kanya kung ano ang tama at kung ano ang mali, pero pinili niya pa rin gumawa ng mali. At habang buhay siyang kakainin ng ginawa niyang kamalian yun. Sa dinami-dami ng klase ng pag-ibig, yung bawal ang pinili niya. Dahil si Sandra po, ang kanyang love interest, are you ready? Charing. Ang love interest po ni Sandra ay ang kanyang kuya. So, opo, tabu po yung topic, yung kanilang relationship. So going into the project, syempre bago ka mag-audition, babasahin mo yung novel, no? Bili ka, sino kayong dito, masayang babaeng gampanan. Di isa-isahin mo yan siya. Uy, okay itong Irene ha, okay itong Erica, masaya to ha. Yung Sandra, yung to ma, kasi hindi to komportable. Diyos ko, sa kahit saang parte ng kasulok-sulukan ng katawan ko, hindi ko talaga kaya. Pero, nung binabasa ko yung chapter ni Sandra, ito yung magic ni Sir Riggy, na medyo bandang dulo, nakakalimutan ko ng magkapatid sila. Tapos yung lumulutang na lang yung love nila for each other.
Tapos bandang dulo, nung natapos ko na yung chapter, I felt for them. For the characters, for Sandra, para sa kapatid niya, para sa naging ganyan-ganyan niya, sa mga nakasama niya pa sa buhay. Tapos napa-question ako, immoral na rin ba ako? Kasi bakit ako nakaramdam ng gano'n? Malito, next chapter, ako na niyan. Tapos ang ending, nabunot ako ng universe. ako yung napili. Ako yung nabunot. So, nung in-offer, nag-isip talaga ako ng mabuti kung komportable ba ako sa role na ito. Nag-a-align ba ito sa morals ko bilang tao? Gusto ko ba siyang bigyang hininga sa entablado na may makakapanood? Responsableng bagay ba ito na ipalabas? Mga ganyan. Pero at the end of the day, hindi pa rin ako komportable sa kanya. At tinanggap ko na lang yun. Kasi parang lahat naman tayo hindi komportable dun sa sitwasyon niya. Dahil, bakit ito gagawin kung madali? Kasi gusto natin yung challenging. Gusto natin yung challenging. Tapos, binalikan ko na lang ulit yung kwento, tinignan ko siya mula sa malayo. Hindi naman kasi niya sinasabi na tama yung ginawa niya. Alam naman niya. Saka ibuturan ng pagkatao niya na mali. Kaya lang naramdaman niya, anong gagawin natin? Kaya lang dinanas niya. Tapos kaya kanina meron pong mga audible and semi-violent reactions nung sinabi ni Sir Ricky na meron 3 o 4 na babaeng lumapit na dinanas nila o sila si Sandra. So, sige na lang para sa kanila din. Baka kailangan nila ng karamay. Baka kailangan nila ng karamay sa puot nila sa buhay. Wala silang ibang mga pagsabihan. Sige na, halika na. Dami-dami tayo dito. Pareho tayo ma-challenge. Sige. Ganun po. Ang hirap. Basta yun po ang ending. Hindi po siya komportableng role. Pero kasama itong mga malulupit na collaborators na ito, I'm sure tatahakin namin siya at i-handle namin siya responsibly at ng buong ingat kung paano man. Ay, Sandra! Ang mga choices! Thank you so much. Let's go to Sarah. Hello. So ako yun, kumbaga, I think yung character ni Sandra, yung masasabi natin, medyo heavy siya talaga because it's something that talagang all of us, no, masasabi natin ba, medyo ano yan, but you know, as actors, it's not our job to judge our characters, diba? So, ano yung, for you, ano yung preparation mo para malampasan mo yung judgment na yun at ma-humanize mo yung mga pinagdadaanan ni Sandra? Incest! Pero, I think the process for this would be, because an example would be during the audition, when you get to know Sandra, you would immediately think, incest. How do you incest? But it's actually not, when you're becoming Sandra, it's not the focus on, mamahalin ko yung kapatid ko, blah, 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 this is immoral, blah, 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 blah. It's more on, it's not who they are, but who they are, your role in life na kapatid ko siya, but who they are na, ito yung minamahal ko. And it's focusing on that where you're able to properly project and show that that side na medyo naughty, medyo dirty, medyo but it's the real side na, this is how she loves. It's not right, it's taboo, but this is the side that we're showing, and with that we also show our humanity. And I thank you. Thank you. Thank you so much to our Sandras. And now, puntahan natin ang rason ng lahat para kay B. Bessie. Ano na, Bessie? Bessie, hindi Beshi, Bessie. Okay. Hello. Good afternoon sa inyong lahat. Ako po si Ava Santos. This is, I think, my first professional straight play. Because I've only been doing musicals, and for the longest time I've been performing in a band. Ito ulit yung parang muling pagtatambalan namin ni Nico Manalo. Kaya excited ako since 2011 nung ginawa namin yung Cyrano, isang zarzuela. Anyway, I'm playing the role of Bessie, ang love interest ni Lucas. Alam naman natin na si Bessie ay ang inspirasyon ni Lucas sa lahat ng mga sinusulat niya. At ganun din, isa sa mga kwento na sinulat ni Lucas.
nabanggit yung iba-ibang klase ng love. Hindi ko naman siya napapahabayan. Nabanggit yung iba-ibang klase ng love. Pero para sa akin, si Bessie, yung pinapakita ng character nito ay paano mahalin yung sarili. Very, kind of like, very selfish. Ano yung self-love? Si Bessie is the kind of person who is explicitly sinasabi naman to, na sexually forward, gets what she wants. Kung ano yung gusto niya, yun yung makukuha niya. Kasi hodang may nakatali doon or what, makukuha niya yun kasi gusto niya. So, lahat ng pleasure, bibigyan niya sa sarili niya kasi mahal niya yung sarili niya. Kung ano man yung dahilan ng pagbigay niya ng pagmamahal sa sarili niya, may dahilan yun. At saka parang I feel and I think that merong Bessie sa bawat isa sa atin. Hindi lang, ito lang yung unfiltered version. Kumbaga parang basta, yung mga selfishness, yung human tendencies na conflict between right and wrong, pinapakita yun dun sa play. So, excited akong mapanood yung lahat. Excited na matawid at maipakita ng maliwanag yung difference sa totoong, meron din totoong Bessie So, totoong Bessie tsaka yung Bessie sa kwento. So, yun. This is really something to look forward to and I hope you are all as excited as we are. Maraming salamat po. Thank you very much, Lara. And now let's go to Lucas. Actually, sobrang, for me, interesting and mahikiligin ako ng 20. Yeah. Challenging yung character mo kasi parang I wonder how you're gonna play this. Na parang, it's all in your head. Na parang, how you're gonna make it real for all of us who's gonna watch. Sa akin, nung sinabi ni Yong na ako yung nakikita niya for the Lucas na character, hinanap ko siya talaga sa akin, sa loob. Hindi ko siya pwedeng kunin mula sa ibang tao eh. Hinahanap ko talaga kung gaano siya katotoo sa akin bilang si Nico. At bilang si Nico, nagkaroon ako ng magandang opportunity at regalo sa buhay na maging estudyante ni Sir Ricky sa script writing workshop nung batch 19, best batch ever. And siguro nakadagdag yun sa tapang ko para talunin to. Kasi sa lahat ng mga natutunan ko kay Sir Ricky, iniisip ko lang kung paano yun may apply sa pagbuo kaya ni Lucas ng mga kwento niya. So isa yun sa pinaka-importanting kinapitan ko. At pangalawa, lahat naman tayo, I think, kaya nga mahirap yung Erica na character ay marunong magmahal. So alam din natin na meron tayong mga ginagawa na hindi natin ina-expect na gagawin natin para sa taong mahal natin. Kahit pa tayo yung tipo ng tao na maliit yung tingin natin sa sarili natin, na pakiramdam natin ay hindi tayo karapat-dapat para sa taong ito, ginagawa pa rin natin yung lahat para baka sakali na pag binigay ko sa kanya yung 5 kwentong ito, sabihin niyang mahal niya rin ako. So, yun yung mga importanteng kinakapitan ko for Lucas. Maraming salamat. Ladies and gentlemen, the cast of Paraclete. Now we're opening the floor sa inyo pong mga tanong. Simulan po natin kay Janice. Tapos na po ba? Stage play hindi eh. Movie, nasa mind ko na eh. Na may mag-aalok sigurado agad-agad eh. At meron nga eh. So yun, mas movie yung nasa mind ko that time. Pero stage play, hindi eh. At saka that time, hindi pa ganun ka-booming ang theater. Unlike these past 2 years, nagsulputan na, parang nagtatribe talaga eh. At ang mga alam ko ngayon, puro theater na, like moral, musical, drive, kaya and then carnal, and etc. Biglang nagsulputan. So, ayun, that time. So feeling niyo po mas may market ngayon ng theater kaysa sa movies? Sana pareho. Taga-movies naman, sana pareho. Pero natutuwa ako kasi ang theater dati parang isang nakahiwalay lang na mundo eh. Pero ngayon nakikita ko ABCD nanonood eh. And then ang mamahal and then nagbabayad sila eh. Major lang yun ng theater. Yeah, parang major entertainment na. Nagbo-boom talaga eh. And ngayong nai-involve ako dito, nakikita ko one reason eh.
pag nasa set ako sa movies, masaya naman eh. Pero iba ang energy ng theater people. Yung energy nila bumubulwak. Nagaling ako sa isang himala na ganun din eh. Yung theater, yung sinakakitsadora, bituin eh, ganun din eh. And then dito eh. Kaya may kita po, nanonood ako, alis lahat ng palap, nakikita kami lagi dito sa nakikita. Kasi ang sarap mapagitna sa isang community na ganun ng energy. And collaborating with Direk, Yong, and the producers po, may say din po kayo sa pagpili dun sa mga characters. Well, nagpapakomment sila sa akin doon na sa approach doon sa play. Like we had one session sa bahay where we discussed nga na actually love letter ito to writers. Hindi siya talaga love story lang. Kasangkapan lang yung 5 kwento. And magkakaisa naman kami ng mind doon eh, nung nag-meeting kami. And after that, nag-discuss kami, paano kaya to? Kasi alam ko mahirap gawin. Dahil nahirapan din ako. Kaya nag-collaborate, nagtutulungan naman kami lahat. But I think we're guided by a philosophy that guided me in writing the novel, which is, para masagot din yung kanina sa incest. Una-una yung mga lumalapit sa akin sa book launch, linawin ko ngayon, yung sinasabi nila para silang si Sandra. May ganun silang karanasan sa kuya nila, mga lumalapit. I think part ng nag-guide sa akin ng filosofiya sa nobela, kailangan bigyan natin ng espasyo ang mga kwento ng lahat ng tao, no matter how we may condemn them as unlike us, if they realize on their own na mali nga naman ang ginagawa namin at nire-redeem nila ang sarili nila, like Sandra. And dun sa nobela, it will turn out na isa sa pinaka-fair at dissenting tao in the end was Sandra. More than Erica, and more than Bessie, na hanggang end may team ang puso. Ay, naku, Aba. Pero si Sandra, kaya naging kaibigan ng totoong Lucas, malinis ang puso niya eh. Na-in-love lang siya. So, babalikan ko yung sinabi ko. So, I think, trabaho namin lahat na nasa sining, literature man o theater, kailangan bigyan natin ng espasyo ang kwento ng mga tao na ordinarily, ilalagay na lang sa dalin na ay prostitute yan, ay bakla yan, ay incestuous yan, ay assassin yan. Kailangan pa rin natin mabigyan ng espasyo ang kwento nila at maintindihan sila. Pero hindi para i-condone at encourage sila. Si Sandra naman may redemption sa kanya. And sir, coming from film po na doon po kayo unang nakilala eh. Sa film? Sa film Actually po. sa literature, short stories. I mean po, yung syempre yung stories niyo nagagamit po sa film. Naisip niyo po bang i-suggest, no offense meant po sa mga stage actors, alam natin kung gaano kagagaling yung mga stage actors. Pero na-i-suggest niyo po ba sa mga directors and producers na kumuha ng mga sikat na artista na mag-stage play? Kasi may mga actresses din po tayo and actors na gusto rin nilang sumubok ng stage plays, di ba? Open naman ako na pumapasok na sa theater yung maraming mga movie actors eh. At marami rin naman theater actors na pumapasok sa movies eh. I think naman dapat walang exclusivity. Dapat mas inclusive and open naman tayo dati. Pero kung tatanungin, I'd rather see fresh faces na gumaganap rather than artista na meron ng daladalang image sa kanya. So kumisan may bagahe ng dala yun. Pag ganun eh. Nag-a-adjust ka na siya. May kwento na yung artista sa mind ng audience bago pa man nagsimula yung play. So kumisan mas maganda yung ganung freshness. But otherwise, walang rule na nagsabing huwag ito, huwag ganyan eh. And then I think basta mahusay lahat at magampanan nila yung role. Ako okay na ako dun eh. Masaya ako na nagsusuputan talaga lahat. Pati yung mga works ko from Himala to and so on, to Moral, to Carnal. Masaya. Parang nagsusuputan lahat at pinanganganak lahat. Yeah, thank you, Sir Ricky. Kay, naman po, kay Cher, Liza. Ayan. Cher, gusto ko lang malaman, syempre, from doing concerts, tapos may iba pa kayong projects ni Direct Eyes, no? Paano naman nagkaroon ng collaboration with this stage play? Kasi, di ba, choosing, tapos
dito, paano kayo napasok ang Fire and Ice? Well, yun nga, to be honest, before I became very much into film, I was a theater actress first. And napakaraming mga kasamahan ko dito sa entablado na when I was in college, nakatrabaho ko na sila. Si Martha, we were co-actors in plays. Si Jay, ang aking kasambahay na love interest. And marami kaming DUP dito. So, ang sarap lang na I'm going back to my roots and kung ano talaga yung nagbigay sa akin ng inspiration to really immerse ourselves in the creative arts. So whether that's producing live concerts, making films, or doing theater plays, in-inspire ako ng asawa ko na, love, balikan natin lahat yun. So when we did our play, hindi siya madali, di ba? But this is the perfect time to do it. Pero, syempre, challenge siya because we're doing a lot of kami ni Ice, we're doing a lot of we're doing originals. Meron din kaming gagawin ngayon in the later part of the year. So, when this came after choosing, para siyang answered prayer na, ay, mukhang dinadala nga kami dito. Yung production manager nito, si Rax Regalado, is one of my really, really close friends in college. And si Yong, na-meet ko siya, and he said, this is gonna be his comeback in theater. So, of course, full support kami. And, ang walang second thoughts when ang sabi sa amin, kasi confidential to dati, bawal sabihin yung title, pero isa siyang libro ng national artist. Parang, sino ba yung national artist? Merong libro. So, yes kami agad. And we're very honored and privileged. Thank you, Lambert, our co-producer, to be part of this very, very important piece of theater na mapapanood natin soon. Especially because Women's Month. Yes! And curious lang ako kasi I'm not familiar with stage plays kasi kung ano. Sa movies kasi, meron tayong to honor yung mga magagaling nating actors. Di ba meron tayong mga awards night? As former FDCP chairperson, meron ka din bang plans for theater na magkaroon din ng ganong recognition ng mga stage actors? We attended Aliw Awards last year, and of course there can always be a lot of spaces for more spaces for recognition of ng mga magagaling nating artista sa teatro. And pinag-usapan namin siya ni Ice right after nung umuwi na kami, na parang sabi ko, love, kung meron tayong Urian, meron tayong FAMAS, meron tayong Luna Awards sa film, hindi naman, I'm sure they will accommodate if there's one that would really parang honor at pagkaroon ng magandang body para i-honor yung mga theater actors natin. So, napapag-usapan namin siya ni Ice kasi pumapasok na kami ulit dito. And I will never forget the time when the FAMAS was revamped from its many years. Kasi pag tumatagal ang isang awards night sa atin, marami siyang mga kinakaharap na mga challenges, especially financially. And sometimes, may tendency na nako-compromise yung integrity, yung kredibilidad, ng mga award-giving bodies na to, na napaka-importante kasi hindi lang siya nagbibigay premium sa mga artista or sa mga gawa ng mga nasa likod ng teatro or film or kung alin man. It provides validation for us. And it's very important that validation is coming from people who are really credible. So, sometimes you go through that challenge, and Sir Ricky came sa FAMAS para buuin ng isang buong college ng jury na nagbigay ng naming ulit, tsaka talagang value, no, sa mga nanalo sa
dito sa film, sa award-giving body na ito. So, sana magkaroon tayo ng mas marami pang ganito ding platforms para sa theater actors ng natin. Especially now, there's so many plays. Ang daming mga musicals, ang daming mga theater productions in these recent years. And yes, sana. Simulan na natin. Last na lang curious lang ako bakit hindi nag-audition si Ice for this. Wala kang bakit hindi ka sumali? May kopya nga sa bahay. Pero hindi mo after choosing, kasi di ba nag-choosing ka din? Yes. Siguro, kailangan ko lang munang parang hindi kami obrang magsabay talaga ni Liza sa mga aswetong ginagawa namin. Like, pareho kami in theater. Parang, kailangan bumalik muna ako sa normal kong ginagawa because we have choosing sa June. So, in preparation for that, in short, I need to earn. Para makapag-produce kami ng mga ganitong productions, alam naman natin, puso talaga at passion pagdating sa teatro. So, it's good to have a husband na talagang bumubuhay sa Fire and Ice. Kailangan ko na kumita sa ngayon. Kala ko may overexposure. Wala lang ganun. Okay, thank you. Thank you. Next, just a personal question for Sir Ricky. When you were writing the role of Lucas, was it autobiographical in any sense? Yung buhay ni Lucas as a character, yung buhay ko rin, namatay yung parents sa maaga. Sinasabi ng auntie na nagkampo na hindi ka makapagsulat. Lumayas, naamoy ang kahirapan sa Maynila, naging messenger, etc. All the way buhay ko until na-meet si Bessie. Fictional na totally yung portion na yun. But before Bessie, halos lahat exact. Okay. Alright, so let's have 2 more questions from the press. Sino pong gusto magtanong? Sir Dutz, you wanna ask anything? Okay. Hindi ako magtatanong. I will just have a little food for thought na observation. Being one of the senior people in the industry, both as a publicist and as your fairy godmother. I will tell you this, my God, today's press con, you moved me. Almost like speechless. Ayoko na ng drama. Basta, please, keep your passion always. As artists, hindi lahat yan mababayaran ng pera. Hindi talaga, sir. Sorry, let's save whatever it is that we earn from our passion, but let the passion remain. Artists will forever be spelled artists. And bravo kayo. Love you. Sir Ricky, lahat kayo, Lisa, Ice, everybody. Thank you so much. I saw all of you when you were all young. As a fairy godmother, thank you so much, Sir Dutz. Napakalaking bagay ng mga words there from you because you've been there for all of us. So thank you very much. Last question. Hi, I'm Mary from Together Minutes for MG. Yes. Hello. Kasi naisulat to 2008 pa, matagal na. Meron po bang updates para or new elements para maging mas relevant siya ngayong 2025 na sa may mga TikToks? Yes! Meron po bang pagbabago? Hindi ko pala yung nasagot kanina kung gaano ka-loyal yung stage adaptation sa novel. So, tutuhugin ko na. First question, yes, nagkaroon ng mga update. Dahil ilang dekada na, 2 decades na, sir, no? Ang dumaan. Almost 2 decades na yung dumaan. So, yung mga may hit na issue ng novel, like gender issues, even politics,
language, di ba? Kung paano ginagamit ng writer yung language ay kailangang up-to-date din. Kay Sir din mismo yun nanggaling, yung paalala na yun na maging maingat tayo, i-update natin yung dapat i-update, i-consult yung mga actors, offensive pa to, katanggap-tanggap pa ba to. In terms of loyalty naman, yes, napaka-loyal nung dula sa nobela. Up to, hindi lang sa content, kundi dun sa, para sa akin, dun sa form. Kasi, kanina binanggit ko na rediscover ko yung Para Kay B. Ngayon na ginawa ko ulit siya para sa production na to. Na-realize ko how did you know? Ang tawag dito, how binabangga ng nobela yung conventions ng novel. Yun. At I guess, ganun kameta yung nobela at ang galing-galing ni Sir Ricky. Oh my God, guys. Basahin niyo ulit yung novel. Binabangga ng nobela yung conventions ng novel at yung conventions natin sa kung ano ba yung writer. At ganun, at sinubukan ko na i-apply din yun sa play. Na yung mapanood, na yung may experience, mapapanood yung play, somehow may pagbangga din sa conventional play na napapanood natin. Yun. Kaya din siguro maingat kami na may ilaglag na character kasi ganun usually pag nag-adapt tayo, bawasan natin kasi budget, bawasan natin kasi para mas streamline yung kwento, pero hindi yun yung hinihingi ng novel. So, yeah, I think that is something na excite akong gawin at sana ma-excite din kayong mapanood. Salamat! Maraming salamat sa inyo for making time for us today para maipakita sa inyo kung ano ang Para Kay B na mangyayari po malapit na from March 14 hanggang 30. March 30. Yes. So guys, please post this on your social media po at thank you so much for, alam kong maganda ang mga maisusulat nyo and I'm sure you're all very excited. So please siguro last few words from Sir Ricky, for Sanjay and Direcel. Well, para sa mga manonood ng play, siguro dalawang bagay. Sana makita ng mga manonood kung gaano ka hirap, kakomplikado, and yet gaano kasarap at ka-personal ang magsulat ng kwento na gaya ni Lucas. And then ikalawa, para sa lahat ng mga manonood, sana pagkatapos silang mapanood ng play, mas lumaki ang mga puso nila para ma-contain doon lahat ng klase ng tao at nilulang. Tao man o tauhan man, bakla man o tomboy man, o nagkasala man o nagkamali, o nakulong man o hindi, totoong tao man o gaya ling sa Malyaga na fantasy na lugar, na sana maging mas malaki yung puso nila para magka-espasyo para sa lahat ng klase ng tao. Dahil in the end, I think ang pinakamahalaga ay ang pagiging makatao. And hopefully yun ang isang mensahe na pararating ng play. And maraming salamat sa pagkakataon ito na ginawa ng pangkat o grupo ito yung play ko at bibigyang buhay. Sa inyo sa pag-produce nung play na to sa birthday ko sa March 19. So, Yes! Happy birthday, Sir Ricky, in advance! LJ, just a few words before you... See you at the theater. Charot. Last words lang naman, no? So, supportahan natin itong mga aktor na to. So, hindi lang si Sir. Si Sir, andyan na si Sir eh. Kung nagtiwala sa kanila si Sir, sa amin si Sir, so sana magtiwala din yung mga manonood na kaya naming maikwento yung isang napaka-special na nobela
hindi lang para sa author, kundi sa napakaraming readers sa magkakaibang generation. So, yun. Magkita-kita po tayo sa teatro. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Wow. I'm still excited and anxious at the same time. Right now, overwhelming din ito para sa akin. Gusto ko magpasalamat ng personal kay Sir Ricky, kay LJ, kay Lisa, everybody, to all the actors. This is an opportunity for us to create something that and to Lambert, sa aking partner, who's supporting me all the way dito sa project na to. Ano siya it's a risk for us, for everybody, personal and professional. This is also something very special kasi that the book is dear to us, dear to me, and it brought me back to reading again. Reading books. Birthday ko ba? Happy birthday, Direcyo. No, I'm just overwhelmed. Wala akong, I'm not like 3 a.m. I'm gising na umiikot yata yung tiyan ko. I don't know, I'm anxious. Marami dito colleagues ko sa media, as a PR practitioner. They've seen me working backstage. And first time ko ma-press ko. Ako lagi yun so overwhelming sa akin to na nandito ako. Maraming salamat po and I hope to see you sa March. And yeah, hope we share this passion to you. Mag-translate sana siya as we interpret and give the book into life, you know. Again, thank you very much to my actors. Maraming salamat and to everybody. Thank you very much. And of course, for Fire Nice Life. Thank you, LA Broadhouse, for the trust sa amin para maging ka-partner ninyo, maging ka-collaborator ninyo para ma-stage natin ang Para Kay B. We're very excited na ito yung pangalawa naming play at it really aligns with what Fire Nice is all about as well. So we're all about putting the unseen stories in the forefront, championing stories na normally hindi natin napapag-usapan. And thank you because this landed to us and para siyang blessing dahil tinatayo niya talaga kung ano yung Fire Nice. So LA Broadhouse, Fire Nice Live, and we also have a partner, TLT. Si Voltaire. So ito talaga reunion to ng mga magkakasama sa teatro na naniniwala sa isang bisyon at ini-inspire ng magkakasamang passion. So, thank you everyone. Napakalaking bagay ko na nandito kayo ngayon. At sana po, tulungan niyo po kami na i-promote ang Para Kay B sa March 14 na po hanggang 30 sa Doreen Black Box Theater, Ateneo de Manila. And love, thank you so much for hosting. You were amazing. Mag-uusapan nilang lahat. Napakagaling mong host. Pinilit ko lang siya kagabi. First time niya. Hindi mo naman ako pinilit. Tinanong niya lang ako, may gagawin ka ba bukas? Wala naman, may meeting lang tayo sa office. Pwede ka ba mag-host? Okay, sige. Hindi ako pinilit. So alam ko naman talaga to, family business way to. Maraming salamat po again. Thank you so much guys for coming. Tandaan po natin, Para Kay B will run from March 14 to March 30th, 2025 at the Doreen Black Box Theater, Ateneo de Manila. Brought to you by LA Broadhouse with Fire Nice Live in partnership with Tunog at Liwanag sa Teatro. Ito po ay para sa lahat ng sawi, umiibig at mga nangangarap. See you at the theater. One family photo, please.